To heaven, you were there with me. We walked upon the streets of gold beside the crystal sea. We heard the angels singing, then someone called your name. You turned and saw this young... Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig is Thank You ni Ivan Parker sa kanyang album na That Was Then, This Is Now. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Roma, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 23. Romans chapter 6, verse 15 hanggang 23. Ito po ang pagkasabi. Ngayon, gagawa ba tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi nasa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Alam ninyong kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon. Mga alipin ng kasalanan at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong pinailalin ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit, ano ang napapala ninyo sa bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang uwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin ang topic na freed and pardon. Atin pong nabasa no sinabi ni Apostol Paul, magpatuloy ba tayo sa paggawa ng kasalanan dahil nga sa tayo'y pinatawad na? The Bible tells us, hindi. Because grace is not a license to sin. Hindi porke may grasya, tuloy-tuloy pa rin tayo. Total, papatawarin naman tayo uli. No, hindi. Why? Because the moment that we are engaging ourselves to this kind of activities, we become servants to it. Naging alipin tayo ng kasalanan. But if we will live the righteous lifestyle, living in the will of God, then I could say that we are free indeed. Malaya na tayo. Kaya nga po nais kong iparating na kung tayo'y pinalaya na mula sa tali ng pagkakasala, bakit pa tayo magpapatali uli? So nais ko pong iparating ay ganito. Kung halimbawa po ay kayo'y na-involve ngayon, no, meron kayong boyfriend na talagang hindi nyo maiwasan na magkikita talaga kayo, then talk to him. Or kung meron kang girlfriend na talagang nagkukos talaga sa'yo na mapalayo ka sa relasyon mo sa Panginoon, talk to her. Sabihin mo, alam mo, I am serving the Lord and I want to correct my life. Then start to discuss about your faith, about your standard, about what you wanted in life. Kung tayo'y pinalaya na ng Diyos mula sa kasalanan, do not engage again on sinful acts. No? Kung halimbawa, meron kang background na nangunguha ka ng gamit na hindi sa'yo, then wag nang ulitin gawin ito. Imbis na mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. God hates sin, but He loves the sinners. Ako, ikaw, tayong lahat ay walang exempted mga kapatid. Tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Subalit binigyan niya tayo ng pagkakataon na mapalaya mula sa tanikalang ito.
Kung halimbawa, nakatali ka sa bisyo, inom at sigarilyo, hindi ka talaga makakaiwas. When God set you free, you are free indeed. Huwag ka nang magpatali. Paano yan, pastor? Nabaptize ako nung nakaraang buwan. Ngayon, naulit ko na naman. Naglasing na naman ako. Na-tempt ako doon sa sigarilyo. Then start all over again. Sabi ng 1 John, confess your fault unto the Lord and He's faithful to forgive us. He's just unfaithful. My dear brothers and sisters in Christ, I want to challenge you. We are free indeed. We are freed by God. We are pardoned from all of our sins. Huwag na natin siyang ulitin pang uli. Let us allow the Spirit of God to move in our hearts and start all over again. Be known, we're all family, and you're not alone. But that's when he saw her in the back of the church. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is Unspoken Request ng The Maccabees sa kanilang album na Precious Seed. Patuloy po tayo, no? May ilang quotation na po ako na gusto kong bitiwan at iparating sa inyo. When God set you free, you are free indeed. What does it mean? When God says, malaya ka na, huwag ka nang patali uli. Bakit? Ibig sabihin, wala nang kapangyarihan sa iyo yon. It's only by your own choosing kaya nangyari ang mga bagay na yon. Kung pinalaya ka ng Diyos, wala na itong tali sa iyo at hindi ka na nito kayang hilahin. Kaya mo na itong i-rebuke sa pangalan ni Jesus. To be free from sin means to be in bondage to righteousness. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, kayo pinalaya na sa kasalanan, pero kayo ngayon naman ay naitali sa katuwiran. Bakit? Because we have to choose sides, no? Saan ka ba gusto magpatali? Sa sanlibutan o kay Kristo? Mas piliin ko pang magpatali kay Kristo. Bakit? Ang buhay ko'y puno ng kaligayahan, puno ng pag-asa. Being in bondage to sin brings condemnation, but bondage in righteousness leads to eternal life. Yun po ang kagandahan niyan. Kung patuloy tayo na magpapatali sa kasalanan, impyerno po tayo. Pero kung ating buhay ay nakatali sa katuwiran, buhay na walang hanggan po ang kaloob sa atin. True freedom is found in the bondage to Christ. Yun po ang point na gusto kong iparating. If you want to understand what is the true freedom, it is being in bondage with Christ. Being one with Christ, our Lord Jesus Christ. Magandang umaga po once again at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Can give you rest, child, have no fear. Our God can hear an unspoken request.